Diyos sa pagkakataon ito, nabigyan naman niya sa atin upang tayo naman na makagawa ng video upang ibahagi sa inyo ang mga bagay ng Diyos. Sabagkat kung titignan po ninyo ang description ng ating channel is Unveiling the Things of God. So, ang content natin ngayon ay ating tutuklasin ang ating malaman ang malalim na dahilan ng Diyos kung bakit may rapture. God's purpose of rapture, yung layunin ng Diyos sa rapture, kailangan natin maintindihan, makita. At kinakailangan natin yung liwanag na mula sa salita ng Diyos, pa sa salita ng Diyos sa awit, o Psalms 119 verse 105, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ang salita ng Diyos ay meron siyang dalawang divine purpose. Lampara at ilaw. So, ibig sabihin, kapag may word of God tayo, tapos wala tayong revelation knowledge, lampara rin hawak natin. Sapagkat yung revelation knowledge, yun yung magdadala sa atin sa paghakbang sa pagsunod. Dahil yung revelation knowledge, ituturo niya tayo sa anong layunin ng Diyos ayon sa kanyang salita. So, napakalaga na meron tayong unawa. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, sa paglalakbay, kapag meron tayong direksyon sa ating spiritual na buhay, kailangan natin yung liwanag. So, bakit kailangan natin ng liwanag? Dahil ayon sa Isaiah, chapter 60, verse 1 and 2, sabi ng salita ng Diyos, arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. So dito makikita natin na napakahalaga pala na magkaroon tayo ng liwanag. Unawa mula sa salita ng Diyos sapagkat darating yung kadilimang tumatakip sa sanlibutan. Talagang tatabon sa sanlibutan. Sabi daw, behold, the darkness shall cover the earth. So, yung kadiliman na tatakip sa mundo, sa sanlibutan, ngunit salamat, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Kaya sabi, arise, shine, for the light has come. Ibig sabihin, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng unawa, kapahayagan patungkol sa kanyang plano at layunin mula sa kanyang mga salita. So dito ating makikita ang layunin na kinakailangan nating makita ang ginagawa ng Diyos. Kasi Isaiah chapter 5 verse 12, sabi niya dito, and the harp and the viol, the tabret, the pipe and wine are in their place. So may mga taong kasiyahan ang kanilang hinahanap sa mundong ito. Harp, kasiyahan tungkol sa panunugtog, viol and tabret, and pipe and wine ay nasa kanilang mga kasiyahan. Ngunit ang sabi, but they regard not the works of the Lord, neither consider the operation of His Son. So, kapag pala tayo ay mga taong kasanlibutan, hangad natin yung kaligayahan ng mundong ito, kasiyahan, kainan, inuman, kung saan-saan papasyal para maging masaya, ika nga. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na kung hindi mo malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos at kung ano yung ginagawa ng kanyang bisig, matutulad na tayo ay nasa kaliliman. So, napakahalaga nating makita ang bagay na to. So, dahil ang content natin ay God's purpose of rapture. So, kailangan nating makita anong dahilan ng Diyos, bakit may rapture. So, anong plano niya? Sa Revelation 12, verse 7 to 9, dito makikita, ipinapakita sa atin ang salita ng Diyos na mayroong labanan. So, kailangan makita natin yung liwanag, yung revelation knowledge mula sa written word ng Diyos, sapagkat ito yung maghahanda sa atin. Magre-response tayo based sa ating narinig.
nakita, nabasa mula sa mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, sa Revelation chapter 12 verse 7 to 9, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angel, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent, called the devil and Satan, which deceived the whole world, and he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So dito natin makikita, nagkaroon ng labanan sa langit. At ang labanan na ito, against the angels of God at against the angels of demon. So, kung ang Diyos ay may angel, ay mayroon ding angel na nakikipagbaka. Yun yung mga angel na sumunod kay Lucifer. Sapagkat ayon sa salita ng Diyos, third part. Tatlong bahagi. So, ibig sabihin, sa pagkaunawa nibigay sa akin ng Diyos, yung third part ay 75%. Kaya nga, nung nalaman niya, 75% sumunod sa kanya, nakita niya sa kanyang sa pantaha, sa kanyang mata na 25% na lang natili na tapat sa Diyos ng anghel, sa pag-akala niyang isa sa Diyos, tatlo sa kanya, matatalo ang pwersa ng Diyos. Ngunit nagkamali siya, natalo siya. So dito, ang nangyari, hindi siya nagtagumpay sa verse 8, at hindi nagkaroon na siya nawala na siya ng pagkakataon, nawalan siya ng puwang sa langit, ibinaba siya sa lupa. Kaya ang laban na nandito sa lupa ngayon. Kaya nga kinakailangan natin makita yung laban ng spiritual. Kaya sabi ni Paul, sa kanyang sulat sa 2 Corinthians. Sa 2 Corinthians sabi, although we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds, casting down the imagination and every high thing exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So dito makikita natin na mayroong warfare, mayroong labanan. Kaya nga, kinakailangan nating makita kaninong side tayo. Nasa panig ba tayo ng Diyos o sa panig ng kaaway? Sapagkat kung titingnan natin sa Revelation, angel against angel. So sa lupa, ibinaba tao versus tao. So ito yung nakikita natin ngayon. Tao sa tao ang naglalaban sa digmaan ng Israel at ng mga Pilistino. So dito makikita natin na real ang salita ng Diyos. Tunay, totoo ang salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ng Israel ay totoo. Ang Diyos ng Israel ay buhay. Ang hari ng Israel ay walang hanggang hari. Kaya nga makikita natin na yung layunin ng Diyos sa rapture, kinakailangan natin makita yung labanan. At anong dahilan ng Diyos? Bakit kinakailangan niya mula sa lupa ng mga nagtitiwala sa kanyang bugtong anak sa ating Panginoon sa Kristo ay dadalhin niya sa langit para sa anong layunin niya, anong purpose niya. Kaya dito ating makikita na sa Isaiah 59 verse 19, itong sabi, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. So ito yung pangalawang paragraph na sinasabi. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord lift up a standard. So ito na ngayon. Yung the Spirit of the Lord lift up a standard bago dumating yung flood of the enemy. Sabi ito, when the enemy comes in like a flood, ang ibig sabihin ito? Bago dumating yung great revelation, the Spirit of the Lord lift up the standard. So ano yung standard? Yung standard na kailangan natin makita, unawaan yung salitang. Kaya nga sabi dito, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up against him. So dito makikita natin. So Revelation 17, ito yan. Kung sino yung i-lift up ng Diyos, ng Holy Spirit. Una, they are called, they are chosen, and they are faithful. So dito makikita natin na ang Diyos tumatawag. Paano siya tumatawag? Moses, God called him by name.
Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, I know thee by name. Tinawag niya si Moses. Moses, Moses. Tinawag niya si Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. So, ang ibig sabihin, kapag ang tao tinatawag ng Diyos, tatawagin ng Diyos sa pangalan. So, ako'y nagpapasalamat. Way back 1996, binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon para aking malaman, maunawaan, tinawag niya aking pangalan. At kapag ang Diyos ang tumawag sa tao, gagamit ang Diyos ng pamilyar para sa ating pandinig na tinatawag niya ating pangalan. Sapagkat kung hindi ang Diyos gagamit ng pamilyar na tinig sa atin, sisigan tayo ng takot. Kaya kung titingnan ninyo kay Samuel, sa 1 Samuel chapter 3, kung yung babasahin dyan, makikita niyo kung paano tinawag ng Diyos si Samuel. Sabi ng Diyos, Samuel, na-register sa pandinig at pangunawa ni Samuel na si Eli, na dakilang sacerdote ang tumatawag sa kanya. Kaya ang ginawa ng bata, bumangon siya at pumunta siya kung saan naroroon si Eli na high priest. Ngunit sabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Bumalik kasing ka, matulog ka na. Muli, tumawag uli ang Diyos. Samuel. Ganun pa rin. Pamilyar pa rin para kay Samuel. Para hindi sigla ng takot ang tao. So dito makikita, ako'y nagpapasalamat sa Diyos nang tawagin niya ating pangalan, kabusis ng aking tsuhin. Samantalang ang aking tsuhin ay nasa Mindanao, ako'y nasa Sandaan ng Manila. So dito makikita natin na kapag tinawag ka ng Diyos, tatawag ang Diyos ng para sa Kanya, sasabihin niya sa atin, hindi sut-sut, hindi huli, kundi sabi ng Diyos, I know thee by name. So tatawagin niya tayo sa pangalan. Ngayon, paano maranasan kaya tawagin? Siyempre, kailangan natin kami, Lord, give me an experience. Ano ang plano mo sa buhay ko? Sapagkat kapag hindi natin tinanong ang Diyos, hahayaan lang tayo ng Diyos. Sapagkat tulad ni Moses, si Moses nakakita ng puno na nagliliyab, hindi natutupok. Hindi siya tinawag ng Diyos kung hindi muna nakuha yung kanyang atensyon. Nasabi ni Moses sa Exodus 3, tingnan ko nga itong dakilang pangitain na ito. Sapagkat hindi minuto, hindi oras, kundi mga oras ang pinagmasdan ang ginawa ni Moses para pagmasdan ang isang puno na hindi natutupok. So, oras ang binilang na kanyang pagmamasid. Sabi niya, tingnan ko nga ito, kanina pa ako dito. Hindi natutupok ang puno na ito na nagliliyab. Sa kanyang paghakbang palapit, doon lang siya tinawag ng Diyos. Kaya nga, kung ang ating puso ay walang hamon pagdating sa mga bagay ng Diyos, halimbawa, nakakakita tayo ng mga aral, wala tayong response sa Kanya, hindi ang Diyos magkakaroon ng pagkakataon sa buhay ng isang tao para tawagin siya sa pangalan dahil walang response. Ang Diyos ay nagpapakita ng mga bagay na kamangha. At kapag mag-response yung tao, doon pa lang mag-response din ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya ako nagpapasalamat na dito, sinasabi ng Panginoon na ang kasama ng Panginoon sa second coming. Second coming, ito ang pinag-uusapan. And there shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called. Called, tinawag, chosen. Yung chosen, sinusubok pa ito. Dadaan pa ito sa proseso ng pagpipili. Ang chosen ay kailangan niyang piliin. Dalawang bagay. Una, pipiliin niya ang sanlibutan. Babaliwalain niya ang tawag ng Diyos sa kanya. Pangalawa, babaliwalain niya ang Diyos. Susundin niya ang takbo ng sanlibutan. So, pero pag choosing ka, magpapasya ka. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Ang Diyos ba o ang sanlibutan? So, dahil ikaw ay pinili, bilang ikaw ay tinawag ng Diyos, pagpili ng Diyos, magpapasya ngayon ng isang tao
sumunod sa Diyos. Piliin ang mga bagay ng Diyos. So, iisang tabi ang mga bagay sa sanlibutan dahil may Diyos na tumatawag at may Diyos na pumipili. At ang pagiging tapat, sinasabi ng salita ng Diyos na ang kasama ng Diyos, ng Panginoon sa kanyang pangalawang pagbabalik ay tinawag, tapat, at saka ang faithful. Sa ang faithful na to, hindi ibig sabihin, yung tapat na ito ay hindi ibig sabihin hindi siya nagkakamali, hindi siya nagkakasala. Ang diablo laging inaaya ang tao palayo sa Diyos. Ganun ang ginawa niya kay Adan kay Eva. Bagamat ang tao, nilikha ng Diyos, binihisan ng Diyos, sinangkapan ng Diyos, pero naroon ang diablo na huwag manatili sa Diyos. Because hindi maging tapat sa Diyos ang nangyari kay Adan kay Eva, hindi sila naging tapat sa Diyos, mas pinili nilang pakinggan ang aral at turo ng diablo kaysa turo at aral ng Diyos. So dito makikita na yung Revelation 17 verse 14, ito ay tungkol na sa second coming. So ang ibig sabihin, yung Spirit of the Lord lift up a standard. Ito yung panuntunan ng Diyos. Kailangan ang mapapasama sa rapture, tinawag, pinili, tapat. Sapagkat nanatili sila sa Diyos sa kabila ng tawag ng sanlibutan, kalayawan ng mata, kapalaluan sa buhay, at iba pa na nasa mundong ito, mga bagay ng mundo, mga tanawin ng mundong ito, kaligayahan ng mundo sa pamagitan ng pera at karangalan, naiisang tabi ang mga bagay ng Diyos. Pero kung ikaw ay sa Diyos, mananatili ka sa Diyos. Kaya nga dito makikita natin na ito yung standard na kung titingnan natin sa sabi ng salita ng Diyos, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord lift up. Bago ng Diyos bubuhos yung kanyang galit at puot, pakakawalan niyang diablo. Doon magkakaroon ng rapture. Lift up the standard. Anong standard? Chosen, faithful, at called. Tinawag, tapat, at pinili. So dito makikita natin. Sa salita ng Diyos, nawa ating makakita. Kaya nga, anong layunin ng Diyos sa rapture? Ang layunin ng Diyos sa rapture ay upang ito. Sa Genesis chapter 3, una, ayaw pa ng Diyos papakainin ang tao dahil ang tao nagkasala. Hinarangan niya. May dalawang kerubin na bantay, may tabak na umiikot. Ang ibig sabihin, walang shortcut, kailangan dadaan tayo sa precision. Yung dalawa na yan is the revelation of Jesus and the Holy Spirit. Pag tinanggap mo si Jesus, magkakaroon ka ng kaalaman na ikaw ay ligtas. Pero pag hindi mo tinanggap ang Holy Spirit, hindi mo malalaman kung anong kalooban ng Ama. Kaya nga, yung dalawa yung bantay is the revelation of the Holy Spirit and the revelation of Jesus. At ang tabak na umiikot, ito yung salita ng Diyos, ito yung plano at layunin ng Diyos na kailangan pagdaanan natin. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, kung wala ang Holy Spirit, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, makakapasok. Kundi iyon lamang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So, sino ang nakakaalam ng kalooban ng Ama? Ang Holy Spirit. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Corinto, chapter 1 Corinthians chapter 2, verse 9, mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, mga bagay na hanggan ang Diyos sa mga nagsisilig sa kanya, datapuat na lalaman ito sapagkat ipinapahayag ng Holy Spirit. So, ibig sabihin kapag si Jesus at ang Holy Spirit, meron tayong revelation knowledge kay Jesus, meron tayong revelation knowledge sa Holy Spirit, malalaman natin kung anong kalooban ng Diyos. Pero dito sa Genesis, ang sabi dito, therefore the Lord sent him forth from the garden of Eden to till the ground where he was, whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Now, sa lumang tipan, hinarangan ito ng Diyos at may dalawang bantay.
Pero sa bagong tipan, ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, He that hath an ear, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise. So sa Genesis, mayroong pangharang. May bantay na 2 cherubim at saka may isang tabak na umiikot. Pero sa Revelation chapter 2 verse 7, kailangan lang natin magtagumpay. Anong pagtatagumpayan natin? Kailangan magtagumpay tayo sa sanlibutan. Kailangan malaman natin, paano natin pagtagumpayan ang sanlibutan? Kailangan natin malaman kung ano ang plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay hindi niya ipapahayag kung hindi mo na naisin ang Holy Spirit. Maring tinanggap mo si Jesus. May revelation ka tungkol kay Jesus. Naunawaan mo kung bakit naparito si Jesus. Kung naunawaan natin itong isang magandang bagay na mayroon tayong tinapay na unang hawak natin si Jesus. Pero ang pangalawang tinapay na ibinibigay sa atin ng Diyos mula sa langit ay ang Holy Spirit. Sapagat kung si Jesus lang ang tinanggap natin at hindi natin nanaisin ang mga bagay na mula sa Holy Spirit, hindi natin malalaman kung anong kalooban ng Diyos. Hindi natin malalaman na tayo tinawag. Hindi natin malalaman na tayo pinili. Hindi natin malalaman na tayo tapat sa Diyos. So, kailangan makita natin na ang standard ng Diyos called chosen people. Yun yung pinili up. So, dito ating makikita na sabi dito, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life. So, ito yung magandang bagay. Kailangan magtagumpay ang Diyos sa ating buhay. Magtagumpay ang Panginoon Diyos. Sapagkat ito yung plano niya. Ang plano ng Ama para sa ating Panginoon Diyos ay maganda. Nagmula sa langit, ang kapangyarihan ng Diyos ay binaba sa lupa. Matapos magtagumpay ang Panginoon sa Kristo sa kamatayan, nagtagumpay ang Panginoon sa cross. Ang cross ay ang pagtalikod ng layaw ng mundo ito. At ang kamatayan ay ang pag-surrender ng ating kalooban. Personal na kalooban sa kalooban ng Diyos. That's meaning of death to ourselves. Then ang resurrection is the new life lived by the Spirit of the living God. So dito makikita natin, ang sabi ni Jesus sa Matthew 28 verse 10, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. So dito makikita natin, this is the plan, this is the purpose of the Father. Kailangan natin yung revelation knowledge ng salita ng Diyos na sabi pa sa Psalms na, thy word is a lamp and a light unto my path, my faith. So, kailangan natin makuha yung revelation. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita na naghahari si Jesus sa langit at sa lupa. Ngayon, kailan ito mangyayari? After the rapture. Magkakaroon ng rapture at pagkatapos ng rapture, ibababa din ng Diyos yung mga na-rapture. Sapagat yung mga na-rapture, sila yung tinawag, sila yung pinili, sila yung tapat, at ibibigay ng Diyos yung bunga ng puno ng buhay upang makakain sila at mabuhay na walang hanggan. So dito natin makikita ang layunin ng Diyos. The purpose of rapture is para ibaba sa pakikibakang espiritual nitong mga huling araw ang tao. So, kinakailangan natin makita sapagkat kailangan magkaroon ito ng katuparan. Ano ang sabi dito sa Revelation 11:15 in connection with Matthew? All power is given in heaven and in earth. Ang sabi dito, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. So dito, sa second coming, ito yung layunin.
para mahayag ang power from heaven to earth ni Jesus Christ para pagharian ang lupa sa loob ng 1,000 taon. So dito, napakatagal, 1,000 taon. Huwag mo natin alamin kung anong mangyayari after 1,000 years. Sapagkat yung after 1,000 years, i-reveal yun ng Holy Spirit during from 0 to 1,000 years. So, ito yung bagay na binubuksan sa atin ng Diyos na the purpose of the rapture ngayon, nilay-nilay natin ang ating mga sarili. Tinatawag ba tayo ng Diyos? O hindi? Tinawag ka na ba ng Diyos? O hindi ba? Paano malaman ang tawag ng Diyos? Siyempre, tatanungin mo ang Diyos. Lord, wala ka bang plano sa buhay ko? Ang tanong, Panginoon, anong plano mo sa buhay ko? So, sa dalawang tanong na yan, magre-response ang Diyos. At sasabihin ng Diyos, ituturo ng Diyos, dalarin ka ng Diyos kung ano ang plano at gawin niya sa buhay. Sapagkat yun ang madalas po tinatanong, Panginoon, anong plano niyo sa buhay ko? Paano ko malaman yung plano at gawin niya? Sapagkat 1990, nakakita ako ng Bible sa basurahan. At yung Bible yun, yung nagbukas sa akin na naging habit ko na pagkagaling sa trabaho, bago magtrabaho, nagbabasa ng Bible. So mula Mateo, sapagkat yung una kong nakita ng Bible ay bagong tipan lamang. Yung pinamimigay sa school na kulay-pula ng Gideon's 300. So yun, mula noon, magbasa hanggang sa nagkaroon ako ng Old and New Testament Bible. So doon, nakita ko na habang binabasa ang salita ng Diyos, doon ko naranasan ang tawag ng Diyos, doon ko naranasan ang pagkapili ng Diyos at ang pagtitiwala ng Diyos sa kapayagan ng mga bagay na ito na aking binabahagi sa inyo. Kaya naman, noong 1996, binigyan ako ng Diyos ng vision. At sa vision na nakita ay isang hari nakaupo sa kanyang tron. Na ang kanyang suot na puting damit ay hanggang dito at ang kanyang pangbaba ay hanggang sa sakong. At ang kanyang mukha ay maliwanag, ang kanyang buhok ay kulay-kul na inidayog ng hihip ng hangin. At meron siyang ibinigay na tinapay na tulad sa 24K na ginto. Pinibigay ito, tinanggap ng aking kamay at sinag-spiritually sapagkat yung tinapay na yon ay para sa akin. Matapos yung para sa akin, muli nagbigay ang Diyos. Ngunit hindi na para isubo, kundi para ibamahal. Ang revelation na ito ay tungkol sa ating Panginoon Sos at tungkol sa Holy Spirit. Ang Panginoon Sos ay para sa ating personal na buhay. Sapagkat sa Panginoon Kristo na malalaman natin ang kaligtasan. Sa Panginoon Kristo, malalaman natin ang ating katubusan. Sa Panginoon Kristo, malalaman ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ngunit pagdating ng Holy Spirit, hindi ito na para sa ating sarili, kundi para ipamahagi dahil malalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Doon magsisimula ka magbahagi kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos at ipinapaalam mo ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ng Diyos. Ang kanyang salita kadalating sa katapat. Nawa sa video natin ngayon ay meron tayong natutunan. May bagay tayo na dapat nalaman. Tinawag ka na ba ng Diyos? Kapag hindi ka pa tinawag, talagang mo sa Diyos. Ang kanyang plano at lahinig sa buhay niya. Sapagkat ang mapapasama sa rapture is called chosen and faithful. Sapagkat yun din ang ibababa ng Genesis ayon sa Revelation 17 verse 14. Nawa ang Diyos ay magpalas ng salita sa pamagitan ng Holy Spirit. At kung mayroon mang katanungan, mayroon mang kulang, ang Holy Spirit ang maganda. Magtanong tayo sa Holy Spirit, Holy Spirit, ano ang mga bagay nito? Bigyan mo ko ng unawa, bigyan mo ko ng pagkaalam na tanggapin at sampalatayanan ang bawat salita ng Diyos na aking namin. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel,
please subscribe, and subscribe ay napakalaking bagay pang patuloy ng kapag-upload tayo ng video. Hindi makabuluhan video ng mga bagay. So, kung ikaw naman ay may gutom at uhaw sa salita ng Diyos, ang channel na ito ay para sa iyo. Sa siyang papuri, salamat sa iyong pag-subscribe. In Jesus' name.